Hello mga loves! Kumusta po kayo? Tara mga loves, kain po tayo! Eto po palang siomay ang inuulam ko po. Hindi na nga po ako napuyat mga kalabs dahil medyo maaga din po akong natulog kagabi. Eto po palang siomay ang in-steam ni mama at nagluto din po pala si mama ng ginisang ampalaya mga kalabs para po sa baon ni papa. Pang-umaga po kasi ang duty ni papa. Kailangan na nga pong magbaon ni Papa ng ulam mga kalabs. Dahil medyo malayo na nga daw po yung ward nila sa may highway. Malayo-layo din po kasing lalakarin ni Papa kung sakali. Kaya maaga nga pong nagigising si Mama sa umaga para nga po magluto. Nauna na po palang naligo sa amin si Papa. At pagkatapos niya nga pong maligo, ito nga po't kumakain na po siya. Bago nga po siya makaalis. Kailangan po kasi ni Papang kumain sa umaga mga kalabs bago po siya mag-duty para po may lakas siya. At ganun din po kami mga kalabs. Hindi po papayag si Papa na pumasok po kami sa school na wala pong laman yung tiyan namin sa umaga. At pagkatapos nga pong kumain ni Papa mga kalabs ay paalis na nga din po siya. Nagpaalam na rin po pala ako kay Papa at sinabihan ko na rin po siyang mag-ingat. At pagkatapos ko nga pong mag-ayos, eto nga po't palabas na rin po ako ng bahay. Muntik ko pa nga pong makalimutan ito pong parol na ginawa ko po kagabi. Tinulungan po pala ako ni Papa sa pagde-design ng parol. Ipapasa ko po kasi ngayon ito mga kalabs. At eto nga po't patatawarin na po ako ni Mama. Sabi nga po sa akin ni Mama, hintayin ko na lang daw po yung mga ibang kasama ko. Pero sabi ko nga po ay maglakad na lang po ako. Pagdating naman po pala ng hapon mga kalabs ay gumagawa na po ako ng merienda ko. Eto po palang tasty bread ay pinapalamanan ko na po ng mayonnaise. Tapos maglalagay din po ako ng lettuce dito mga kalabs. Grabe nga po at namimiss ko na po yung ganitong merienda. Naalala ko nga po nung medyo maliit pa po ako ay ganito po lagi yung mini merienda namin ni Kuya. Ngayon nga lang po ulit nakabili si Mama ng ganitong lettuce. Medyo bumaba daw po kasi yung presyo nito kaya nakabili po sila. At ayan, natapos ko na nga din pong palamanan ito pong tinapay ko. Sabi nga po ni Papa, wag na daw po akong bibili ng iba pang merienda dahil eto na lang daw po yung mimeriendahin namin. Binili po kasi ni Papa ito pong tasty bread. At bumili din po pala si Papa ng mayonnaise. Sachet lang po pala itong kinuha niya at isang piraso nga lang po. Sa totoo nga lang po ay nagkulang po kami dito sa isa. Naubos na rin po kasi mga kalabs yung unang mayonnaise namin. At eto po palang mayonnaise na chicken ang gusto ko po dahil sobrang sarap. Sabi ko nga po kay Mama kung may pera din po sila sa susunod ay yung malaki naman po yung kunin nila. Gusto ko po kasi ng ganito. Maski nga po si Kuya mga kalabs ay gustong gusto niya nga din po ng palaman na mayonnaise tapos may lettuce po. Para ngayon nga po isa pa nga lang yung nakakain ko, sila ay nakadalawa na. Kalahating kilong lettuce po pala yung binili nila Mama. At marami na nga din po ito mga kalabs. Halos naubos nga din po namin yung isang tasty bread. Yun nga lang ay kulang na kulang nga po yung palaman. Hays, nakadalawang tinapay nga lang po ako mga kalabs. Nagtimpla na lang din po pala ako ng gatas ko at sinausaw na lang po yung tinapay. Nakakabitin nga po talaga mga kalabs. Pero sabi po ni Mama ay magpapabili na lang po ulit siya kay Papa ng ganito bukas. Dahil marami pa nga daw pong lettuce ang natira. Sayang lang din naman daw po ito mga kalabs. Baka daw po kasi ay masira. Nakakabusog nga din po mga kalabs. At nung natapos na nga po akong nagmerienda ay tinulungan ko na po pala si Mama sa pagluluto. Magluluto po pala kami ngayon ng pansit kabagan. Eto nga po at nagigisa na po ako mga kalabs. Pinakuloan na po pala dati ni Mama ito pong manok. At saka po in-slice ng ganito kaliliit. At nung naluto na nga din po yung ginisa kong manok, ay nilagay ko na rin po pala yung mga gulay. Repolyo at carrots lang naman po yung sahog ko dito mga kalabs. At wala na nga din pong iba. Pagkatapos ko po pala itong halu-haluin ay naglagay lang po ako dito ng paminta at saka nga po ay asin. Konting pansit lang naman po yung lulutuin namin mga kalabs. At maglalagay din po pala ako dito ng Mamacita's oyster sauce pampasarap. Isa rin po kasi ito sa nagpapasarap ng pansit.
At halu-haluin lang po ulit natin ito ng mabuti para po maghalo-halo yung mga nilagay po nating pampalasa. At pagkaluto nga po ng gulay mga kalabs ay sinalin lang po ito ni Mama sa isang lagayan. Ganito nga po lagi si Mama kapag nagluluto ng pansit, ayaw niya nga pong ihalo yung gulay. At nung naisali na po pala ito ni Mama ay nilagay niya na po dito yung pinagkuluan ng manok. Ito po pala yung pansit kabagan na lulutuin po namin. At dahil meron pa nga po itong fresh na pansit ay sasabay na rin po ito ni Mama. Pagkakulo na po pala ng sabaw ay nilagay na po ni Mama yung pansit kabagan. Hindi niya na rin po pala sinabay na ilagay yung fresh na pansit dahil mabilis lang naman po yung maluto. At eto na nga po mga kalabs, malapit na rin pong maluto ang ating pansit. Napakabango nga po ng amoy nito. At dahil luto na po pala ito ay nilagay na po ni Mama yung mga gulay. Mas lalo nga po itong sasarap dahil meron nga pong halong mga gulay. Eto po palang pansit ay galing po ito sa tito ko at si Mama na nga lang po ang nagluto. Hindi naman po kasi nila magawang magluto at si tita ko naman po ay nasa ospital pa po, kasama niya po yung pinsan ko. Si tito naman po ay sobrang late na nga din po umuwi galing ng trabaho niya. Ayan na nga po mga kalabs at titikman na nga din po natin yung pansit.